Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Ito ay patungkol sa tafsir na ubabot na po tayo sa Surah Tur. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wat-tur. Wal kitabim mastur. Sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, mga kapatid, ito po, ang surah na ito ay tinatawag nating Makkiyah. Ipinababa sa Makkah, kung saan narinig mismo ni Jubair bin Mut'im radiyallahu anhu sa time na hindi pa siya Muslim, napamangha siya sa boses ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Nandoon siya, nakinig siya ng Surah At-Tur. Ibig sabihin, sa pagbabasa ng Quran, mga kapatid, dapat gandahan natin ang ating boses. Lalo na dapat merong tinatawag na tajwid bilang pagpapaganda ng pagbigkas. Kaya sa pagpapalabas ng mga sura, ang mga huruf o tinatawag natin mga letra ng sura o mga aya, gandahan nyo talaga ang boses nyo. Kasi nga, baka dahil doon, may magmumuslim. Tingnan nyo sa ganda ng boses, mga kapatid. Nagmumuslim, katulad ng nangyari kay Jubair bin Mut'im. Dahil napamangha siya kay Prophet Muhammad SAW sa pagbabasa. Kaya sa pagbabasa ulit, mga kapatid, sabi ko sa inyo, maganda talaga na ilakasan yung boses nyo. Ang iba kasi magbabasa parang silent mode lang. Pwede naman yan, wala namang problema, pero mainam sa pagbabasa, yun ang pinapalakas niyang kanyang boses. Kaya narinig nga ni Jubair bin Mut'im at ang asawa ni Prophet Muhammad SAW na si Salama, pag-alis niya doon, kasi nagreklamo siya sa Propeta Muhammad SAW. Nagreklamo siya. Kaya ang ginawa ni Propeta Muhammad SAW, sabi niya, mag-ikot ka muna sa mga tao doon. Na habang ikaw ay nakasakay, ibig sabihin pagsakay sa mga hayop. Pag ano ka muna, magbuni-buni ka muna doon, baka na-boring, o ano pa dyan nangyari sa kanya. Yan ang isa sa mga magandang gawain din. Example, naboboring ka, nababagot ka, tingin-tingin ka sa mga tao doon. Tapos, pagkatapos niya umikot, nakita niyang mahal nating Propeta Salam nagsasala doon sa gilid ng bahay, binabasa rin ang Suratul Tur. Allahu Akbar. Kaya ng Suratul Tur, ano pala to, binabasa ng mahal nating propeta Muhammad SAW. Kaya sa panimula pa lang, Wat-Tur. Ibig sabihin basta may marinig kayo dyan na may waw, tapos sa dulo, mga kasratain o tanwin. Ibig sabihin yan, panunumpa yan. Katulad dito, Wat-Turi. O kaya kasra sa dulo. Katulad pag sabi natin wallahi, di ba? Wow sa una, tapos sa dulo, mga kasra. Kasi ganun kasi ang mga Arabs magsalita. Kaya napaganda talaga ng pag-aaral lalo sa Quran. Lalo na naunawaan mo ang pamamaraan ng pag-deliver ng mga Arabs. Kasi nga ma-apply mo mismo sa Quran. Kaya ang Quran, ang ginamit wikang buhay. Nagagamit hanggang sa ngayon. Buhay na buhay. Kaya maunawaan natin. Kasi nga, buhay na lingwahe, buhay na wika. Kaya sa pagpanunumpa dito, ang Allah, alam naman natin si Allah lamang ang manumpa sa kanyang mga nilikha. Siya lang po ang mayroong kakayahan. Hindi tayo pwede dyan. Kasi nga, ang utos sa atin ay manumpa kay Allah. Manumpa sa pangalan niya.
manumpa sa kanyang katangian. Ibig sabihin kay Allah lamang tayo manumpa. Hindi tayo pwede manumpa kahit kanino. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala kasi hindi naman siya saklaw ng kanyang batas. Kaya nanunumpa siya gamit sa mga ito, ibig sabihin sa pagdakila sa Tur. Ano bang nangyari sa Tur? Di ba nandyan yan kaganapan sa Sinai? Ya? Kung naalala nyo mga kapatid, ang Mount Sinai, dyan po nangyari sa Mount Sinai ang pakipag-usap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sa kay Musa alayhi salam. Kaya meron palang historical na lugar pala yan ang Tur. Nandoon yun sa Sham. Sa Sham. Doon yun nangyari kasi nga nagpag-usap siya doon. Sabi raw doon raw sa Saudi, pero alam ano talaga ang totoong nangyari. Basta ang nabanggit lang at Tur at ang sikat na lugar yun sa Mount Sinai yan. Kaya isa sa mga historical places yan bilang mga Muslim. Kasi dyan nakipag-usap si Allah subhanahu wa ta'ala. Naalala niyo yung kwento, gusto ni Musa na makita si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung kaya mo tumindig dyan, tumindig, magpapakita ako sa bundok. Kung kaya mo tumindig dyan, makikita mo rin ako. Kaya nahimatay si Musa kasi nawasak ang bundok. Kaya yun, ibig sabihin ang historical place yun, ang ang Tur na yun. Tapos sinabi ng Allah sa number 2, Kitabim Mastur. Ang Kitabul Mastur, mga kapatid sa Islam, tinatawag natin yan na nakasulat na talaan o aklat. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, meron na siyang isinulat. 50,000 years na nakasulat na yan, lahat-lahat. Ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinatawag nating ang ating tadhana, isinulat na yan ng Allah subhanahu wa ta'ala, detalyado masyado. Kahit saan kahit 360 pa ang gagawin mong mga pagkakataon o mga kalayaan mo mamili, choices mo. Kahit anong pili mo dyan, lahat isinulat yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yun ang Kitabim Mastur. At sabi nila, yun ang aklat na Lawhil Mahfud. Yun ang sinabi ng mga ibang ulama sa tafsir. Lawhil Mahfud, alam naman nating Lawhil Mahfud, nandoon yun sa langit. Isinulat na rin lahat-lahat doon. Sabi ng ibang ulama, mga kapatid, ang tinutukoy dito, ang aklat na ibinaba sa mga sugo, sa mga mensahero. Kaya basta ang Allah subhanahu wa ta'ala nanumpa kasi lang dito sa nakasulat ng mga aklat o mga talaan. Hindi naman binanggit dito kung ano talaga yun. Kaya ibig sabihin, sa panunumpa na yun, mga kapatid, ng aklat na nakasulat sa ligid, na nagpapatunay na totoo talaga yun. Lahat ng ating mga ginagawa, ang ating tadhana, mga kapatid, nakasulat din. O kaya, ang mga ginawa rin natin, nakasulat na rin yun, mga kapatid. Allahu Akbar. Kaya wala talaga tayong kawala sa araw na paghuhukom. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nanumpa sa isang bagay, ibig sabihin, napakadakila yan. Ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag mamili siya ng mga bagay-bagay. Meron talagang naging dakila siya dahil sa paggamit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga kitab na yan, yun, paniniwalaan din natin yan. Fi Rakim Manshur, o sa mga nakasulat sa balat. Kasi isinulat nila yan. Mga nauna sa atin, wala naman mga aklat talaga, mga dati, mga ano lang ginagamit nila, kahit ano lang, basta masulatan. Isa dito ang balat. Sinulat nila doon. O naalala nyo ang mga kwento, mga scribes. Minsan, di papel ginagamit nila, balat. Kasi hirap kasi dati gumawa ng papel. Ang mga papel dati, ano na yun, yaman na nila yun. Kaya iba, gumagamit sila ng balat. Pagsusulat doon, nakalatag. Kaya sabi ng ulama, yun ang mga aklat na ibinaba sa atin. Katulad ng Torah, ng Injil,
Quran sa huling araw. O ano pa dyan mga aklat na isinulat ng mga nauna. Ha? Tapos yun, nanumpa rin yun sila. Kaya mga ano yun, mga sagrado kasi yan mga kapatid. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal baitil ma'mur. Itong baitil ma'mur, yun po ang ayun ang Kaaba doon sa langit. Subhanallah. Si Prophet Muhammad pagkatapos niya sa heaven, umakyat siya, nakita niya yan ang Baitul Ma'mur. Nakita niya, tapos sinabihan siya na nagtatawap dyan mga anghel. Ang mga nagtatawap, 70,000. Subhanallah, 70,000 na nagtatawap doon sa Baitul Ma'mur. Kasi parang Kaaba yan dito sa langit ay sa lupa. Tapos kung anong direksyon ng Kaaba papunta doon sa langit, nandoon din ang Baitul Ma'mur. Allahu Akbar. Pumapasok doon 70,000 na mga anghel na nagtatawap doon at hindi na sila babalik hanggang sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Ibig sabihin, sa dami ng mga anghel mga kapatid, na nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anghel kung saan hindi mabilang-bilang natin mga kapatid. 70,000 pumapasok doon. Hanggang ngayon, isang beses lang sila sa nila doon. Isang beses lang sila magtawap. Hindi natin alam ang tawag sa tawap nila. Katulad ba sa atin na magtawap ng 7? Alam, hindi natin alam. Basta nabanggit lang dito na nagsasamba din sila. Yun ang masjid nila doon sa parang Kaaba. Allahu Akbar. Kaya yun ang nagpapatunay. At si Prophet Muhammad salam, nakita niya si Ibrahim. Si Ibrahim, alam niyo si Ibrahim, nandoon sa Baitul Ma'mur. Nandoon din siya. Allahu Akbar. Kaya kung anong ginawa ni Ibrahim, parang ganti na rin sa kanya yan doon sa Baitul Ma'mur. Kasi siya ang nagpatayo dito sa mundo ng Kaaba. Kaya binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gantimpala. Tapos sinabi ng Allah, tingnan niyo sa mga panunumpa niya, sabi niya, wasakfil marfu', merong bubong na nakaangat. Bubong na nakaangat. Ano yan ang tinutukoy diyan, bubong na nakaangat? Yun ang sa panahon natin mga kapatid, high-tech na tayo. Alam naman natin ang bubong. Ang purpose ng bubong, yun po ang magsasala ng init. Ibig sabihin kapag may bubong, di ba, may bahay mo, dapat may bubong para ang init, hindi ka tatamaan ng sobrang init. Ganun ang nilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin matarok-tarok noon. Ngayon lang nalaman niyang tao, mayroon tinatawag na ozone layer. Ang ozone layer, yun po ang nagsasala ng UV, ang ultraviolet rays na yan. Kapag nasikatan ka yan, maano ka talaga. Kung wala, masusunog ka. Bagkos ang iba nga, magka-cancer pa. Allahu Akbar. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang habag, inangat niya yan ang sakpil marfu, ang bubong na nakaangat. Dapat magpasalamat talaga tayo kasi nabanggit sa Quran dito. Kung gawa-gawa lang ito ni Prophet Muhammad salam, hindi niya ito mabanggit-banggit, bubong na hindi natin ito nakikita. Ngayon lang nakita yan. Talaga, specific, scientific. Gamit talaga mga teleskopyo, nakita talaga ng sarili nating mga mata. Kaya nasaksihan to, kaya Quran na may nabanggit dito, totoong-totoo talaga. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, sabi niya, wal bahril masjur. Sabi dito na nasusunog na karagatan. Subhanallah. Ano na naman tong nasusunog na karagatan? Ito po ay sa mga malapit ng araw ng paghuhukom. Kapag nakikita na to, ibig sabihin araw na yun ng paghuhukom, yun nakakatakot na yun. Kasi araw paghukom yun Kaya ang tinatawag nating Bahril Masjur, subhanallah, karagatan na umaapoy. Alam naman natin ang tubig mga kapatid, H2O yan
Kung hinihiwalay mo yan, hydrogen at oxygen, at lahat na itong hangin na itong hydrogen, ano to nang dadakip ng apoy kung sa atin pa. Ibig sabihin, kunting ano mo lang, sasabog na yun. Kung hiwalayin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano na lang mangyari sa atin? Kaya ang iba nga, gumagawa na sila ng tubig ng paggatong. Kasi alam nila na ang hydrogen o ang oxygen, talaga yun ng apoy. Kaya yun ang kanilang mga na-discover. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung kukunin niya yun ang harang, maghihiwalay ang hydrogen at ang oxygen, subhanallah, sabog talaga. Kaya ang karagatan, tingnan nyo, sa araw paghukom, mag-aapoy po yan. Kaya nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa sa karagatan. Pero tignan mo karagatan, kaya mo bang isipin, mga kapatid, masusunog yan kung wala kang pananampalataya? Kung wala kang pananampalataya, tatawa ka lang, karagatan, tubig, masusunog. Tubig nga, panggamit, pampatay ng apoy. Tapos sabihin, masusunog yan. Subhanallah. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinili niya yan para ipakita, iparamdam sa atin na tayo talaga mga walang alam talaga dito sa mundo. Pinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kadakilaan. Na balang araw, mag-aapoy yan ang karagatan. Kaya magpakup talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging, huwag sana tayo magiging mapagtakwil sa mga tinuro niya. Kaya dahil doon sa panunumpa, sabi ko sa inyo mga kapatid, ang panunumpa, kapag merong nabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala, tandaan nyo talaga, kapag merong nabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga panunumpa sa mga bagay-bagay, tignan nyo ang tinatawag sa Arabic na jawabul qasam, ang sagot sa panunumpa. Kasi nga, katulad lang sabihin ko sa inyo, wallahi, sumpa kay Allah, pupunta ako sa merkado. Yun ang sagot pala sa aking panunumpa. Hindi naman pwede na wallahi tapos tuldok ka agad. Hindi pwede yun. Kasi ang dating mo, hindi ka marunong magsalita. Hindi mo na-express ang iyong gustong sabihin. Kung nanumpa ka tapos tuldok, hindi ganun sa Quran, mga kapatid. Kapag nanunumpa si Allah subhanahu wa ta'ala, hanapin nyo ang kasagutan dyan sa kanyang panunumpa. At ito ang sinabi niya dito sa number 7. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna adaba rabbika lawaqi'. Allahu Akbar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kasagot sa mga panunumpa niya, katotohanan, ang parusa ng iyong Panginoon ay talagang magaganap. Yun pala ang sagot, mga kapatid. Kaya mga Arabs, lalo na sa kwento kay Jabir bin Mut'im, naunawaan niya talaga kasi nakakatakot ng mga panunumpa, tapos yun pala ang isasagot doon sa panunumpa. Katotohanan, ang parusa ng iyong Panginoon ay talagang magaganap. Malahu min dafi' at wala para rito ng anumang taga-harang, walang makakapigil. Kapag dumating yan, mga kapatid, walang makakapigil sa araw na yaon, sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tingnan nyo, ang kalangitan, bubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang dagat, masusunog, umaapoy. Tapos sasabihin mo, papatayin mo lang, haharangan, pipigilan, subhanallah. Walang makakapigil sa araw na yaon. Kapag dumating na, wala. Tingnan yung iba, gagawa pa ng spaceship. Kung may malaking asteroid na darating, pasasabugin namin yan ng nuclear, kahit anong gawin mo. Hindi mo yan mapipigilan. Kasi nga, nasa sa hula na yan. Nahulaan na yan ng Allah. Mga future yan. Na talagang mangyayari yan. Walang makakapigil. Kaya kung isipin mo, mga kapatid, sa panumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nanumpa siya sa limang mga nilikha niya. Tapos yun lang pala isasagot doon sa panunumpa niya sa 5.
na ang katotohanan, ang parusa ng iyong Panginoon ay magaganap, ay talagang magaganap, mga kapatid. Hala, kahit walang makakapigil doon. Kaya kung isip-isipin mo, bakit ka pa magiging kafir? Wala pala makakapigil. Tapos ikaw ngayon, nagmamataas ka. Pinapahalagahan mo pa ang mga Diyos-Diyosan mo kaysa totoong Diyos. Kaya matakot ka, kapatid, sa ginagawa mo kapag ikaw ay nawili o kaya nabaliw ka sa mundo. Kaya ang sagot, ang sinabi para ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na yaon, magaganap, anong sabi niya? Yawma tamurus sama'u mawra. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mayayanig ang langit ng marahas. Tingnan nyo, ang langit, mayayanig. Anong mangyari doon? Bakit mayayanig? Hindi natin alam ano yun. Dito nga sa lupa, alam natin sa lupa nayayanig. Pero ang kalangitan, mayayanig din. O dubila, ano na lang makikita yun? Makikita mo, di ba? Sa kwento, mabubuksan ang langit. At ang kulay rosas pula ang mga makikita mo sa himpapawid. Ibig sabihin, na ano na talaga Kung ano pa, kumalat ang sunog. Kaya, tapos ano pa sinabi ng Allah sa araw na yaon? Watasirul jibalo sayra. At ang mga kamundukan ay gagalaw. Gagalaw, mga kapatid. Para ano lang subhanallah, bundok, gagalaw. Nakakatakot na mga pangyayari po yun, mga kapatid. Nakikita mong bundok na solido, napakasulid, tapos gagalaw siya. Ibig sabihin, meron talagang mangyayaring napakatindi sa araw na yaon. Ibig sabihin, ano na yan judgment day na talaga. Magkikita mo na yan. Kaya kung makita yan ng mga tao, mataranta talaga, kapatid. Hanggang kalilimutan ng babaeng dumadala ng kanyang anak. Maiwanan niyang anak niya. Pati buntis, malalaglag ang kanyang dinadala. Sa pangyayari na kung saan kakilabot, napakakilabot. Makita-kita mo yan. Tapos, kaya kasumpa-sumpa nga Sabi dito ng Allah, fawailul yawma idil lil mukadzibin. Kaya kasumpa-sumpa, kasuklam-suklam sa araw na yaon para sa mga mapagbulaan. Kapag ikaw kasali sa mapagbulaan, alam naman natin mga mapagbulaan, mga kapatid, dumadating na sa kanilang katotohanan, ayaw pa nila tanggapin. Bagkus magsisinungaling pa talaga sila na hindi yan totoo. Ano lang yan? Ilusyon lang yan. O kaya sasabihin nila, gawa-gawa lang yan. O kaya, ano lang yan? Pinikula lang yan. Yellow screen lang yan. Subhanallah. Makikita na nga, tapos sabihin mo pa gano'n. Ngayon ang mga mapagbulaan mo, kadibin kasi. Mapagbulaan. Mga sinungaling. Denial of truth. O kung sa English pa, tinatanggihan nila ang katotohanan na dumating na sa kanila. Dinescribe niya sila dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino yun sila alladhina hum fi khawdi yal'abun. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila sa yaong sa kabulaanan ay naglalaro. Subhanallah. Mga kabulaanan yan Tapos ikaw naglalaro ka dyan. Joke lang lahat. Walang kaseryosohan sa buhay niya. Ang mga realidad, ginawa niya parang fairy tale. At ang fairy tale, ginawa niya parang realidad. Yun ang nangyari sa mga mapagbulaan, mga mukadzibin, mga kapatid. Kasi nga, nasubrahan ng pagsisinungaling. Alam nyo, kung titawagin kang mapagbulaan, sinabay mo ng dalawa ang pagtatanggi at ang pagsisinungaling. Kung sinungaling lang, pero kung mapagbulaan, denial ka na talaga. Denial of truth ka. Kaya mag-ingat, mga kapatid, sana hindi tayo maisama sa mga mapagbulaan. Kapag dumating sa iyo ang Quran at ang Hadith,
sami'na wa ata'na. Yun dapat, sumunod kami at gagawin namin. Susundin mo. Narinig mo yan eh. Sami'na wa ata'na, narinig namin at susundin namin. Ganun lang ang mga Muslim. Ganun po ang tunay na pagpapaalipin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag marinig niya, susundin niya kaagad, huwag na siyang magpapahuli. Kung mga yaumil qiyamah na ito, huwag ka na mag-joke-joke dyan kasi nakakatakot yan. Tingnan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, yawma yuda'una ila nari jahannama wadda'a. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kung araw na kung saan ipagtutulakan sila patungo sa apoy ng impyerno ng marahas. Subhanallah mga kapatid. Huwag na sana nating hintayin ng mga ganitong pangyayari mga kapatid. Kasi nga alam naman natin kapag mayroong huling araw, mayroong araw ng paghukom, mayroong araw din ng paglilitis. Lilitisan ka doon. Impyerno o paraiso, yun lang ang patutunguhan ng mga tao. Pero kung nakasali ka doon sa mga mukaddibin, kasali ka sa mga kafirun, kasali ka sa mga makasalanan, o sa mga musyrikin, ano na lang gagawin mo? Sureball ka na, hell ka talagang pupuntahan mo. At ang mangyari sa iyo, ipagtulakan ka doon, subhanallah, itutulak ka. Iba nga, saksakan ang kanilang mga noo, ang iba hihilahin, ang iba madudulas. Ano pa yung mangyari sa iyo? Ibig sabihin, kapag ikaw hinatulan ng impyerno, wala talagang doon, walang excuse doon. Tatapon ka talaga kaagad sa impyernong apoy. Kaya magpakup-kup talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana hindi tayo ipagtulakan doon sa impyernong apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, kasi nga kalulos-lulos na mga pangyayari po yan mga kapatid. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, tingnan nyo, ito ang impyerno na dati ninyong pinabulaanan. Subhanallah, nakakalungkot na pangyayari. Sasabihin sa iyo ito ang impyerno na dati ninyong pinapabulaan. Kaya kung isipin mo mga kapatid, napakasakit to eh. Insulto talaga to eh. Kung ganun ang sinabi sa iyo, o sino pa yung mga magsabi sa iyo dyan, o anghel man yan, o ano, ito ng impyerno dati mo sinasabi na hindi totoo. O kaya sa sobrang dami namin, hindi na ito lalakas ang bagay niya. Yun na. O kaya sasabihin mo, fairytale lang yan ang paraiso, impyerno, ginawa lang yan para matakot mga bata. Yun na ang impyerno, nakikita mo na kasi nga pinabulaan mo yan dati. Kaya matakot talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na sana hindi tayo maitapon doon kasi sisihin ka eh. Parurusahan ka na eh. Tapos sisihin ka pa. Susumbatan ka pa. Susumpain ka pa. Subhanallah, parang kung isipin mo, patong-patong na parusa eh. Dito sa mundo, di ba, kapag nagkasala ka, di ba, tao sinusumbatan, di ba? Napakasakit yan. Saktan ka na, masasaktan ka pa ulit. Tapos ulit-ulitin pa, subhanallah, durog na durog talagang puso mo kung ano pa. Ganun ang mangyayari sa mga taga-impyerno. Madudurog ang puso nila. Hindi lang puso, pati katawan nila, durog na durog din sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, physically, mentally, tortured ka talaga. Kasi nga, wala eh. Kasalanan mo, pinilit mo kasi yan. Pero nga sa mga reels lang, tinatanong sila, ano kayo, paraiso o impyerno? Isasagot nila, hell, subhanallah. Lumabas talaga sa bibig nila. Sila na mismo naghatol sa sarili nila. Hell. Kaya, ang malungkot talaga bakit marinig mo yun sa ibang tao. Alhamdulillah, dahil sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon tayo ng pag-iisip
nagkaroon tayo ng unawa na sana hindi natin yan gagawin katulad sa mga pinanggagawa nila. Kasi nga ayaw natin magsisi, ayaw natin maparusahan sa impyernong apoy. Gusto natin iligtas ang ating sarili. Kaya sa paraiso mga kapatid, dalawa talagang nakamit mo kaligtasan at gantimpala. Pero sa impyernong apoy, dalawa ka lang mapapala din doon, kaparusahan at pagsisisi. Kaya sa atin mga kapatid, salamat tayo, Muslim tayo. Inshallah, sana meron kayong napulot ang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.